Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Kahit isang damakmak na demonyo ang nasa buhay mo, lalapitan ka pa rin ng Diyos. Sa tagal ko na naglilingkod sa community, sa simbahan, marami na akong na-witness, nakita, na may mga tao talaga na, kunwari, napaka-loko o lasenggo ng taong ito, siya ay kinakatakutan, siya ay nilalayuan o niiwasan ng mga taga-barangay. Pero dahil lang sa imbitasyon sa isang prayer meeting, nung marinig niya ang isang awitin o isang panalangin, siya ay tuluyang nagbago. Dito natin makikita na ang Diyos, kahit gaano tayo kasama o gaano man kasama ang umaalipin sa atin, gusto niya tayong iligtas. Gusto niya tayong palayain. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin ang dalawang tao na inaalihan ng mga demonyo. At pinalayas niya sila at pinapunta sa mga baboy at ang mga baboy ay tumalon doon sa dagat, sila ay nalunod. Kaya lang, yung mga tao doon sa bayan ay nagalit kay Jesus at pinapalayas si Jesus. Biruin mo. Mga kapatid, may paalala ang Diyos sa akin ngayon na anuman ang umaalipin sa atin. May mga pagkakataon kasi na gusto nating makalaya, gusto nating bumait pero hindi natin magawa. Kaya ginawa na ang awitin, gusto kong bumait pero di ko magawa. Bakit? Kasi may mga bagay sa buhay natin na hindi natin kayang baguhin. Ang makapagbago lang sa atin ay ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya anuman yung mga umaalipin sa atin na masamang espiritu, idulog natin sa Diyos. Aminin na hindi natin kaya at ang Diyos ay handang tayo ay palayain. Ang Diyos natin na hindi lang yung tagayakap, siya rin ay Diyos na nagpapagaling at nagpapalayas ng masamang espiritu. Isa pa makita natin dito, bakit galit yung mga tao? Kasi yung mga baboy ay hanap buhay na nila. Kumbaga, komportable na sila doon. Kaya lang takot sila doon sa mga dalawang inaalihan demonyo. Kaya lang nung pinalayas ng Diyos itong dalawang lalaki na inalihan ng demonyo, ay nagalit din sila kasi namatay nga yung mga baboy. Para bang namili sila ng bacon saka blessing. Mas pinili lang na hindi na baling may demonyo sa tabi nila, basta meron silang hanap buhay. Ganon din tayo kung minsan, yung bang komportable na tayo sa ating mga kasalanan, sa mga bagay na nagpapasama sa atin at ayaw na nating lumaya. Yun ang mahirap kasi hindi tayo mapapagaling ng Diyos. Kapatid, kung gusto mong makalaya sa anumang tanikala o hirap sa buhay na ikaw ay pinapahirapan, aminin mo sa Diyos, lapitan ang ating Diyos at siguradong ikaw ay kanyang ililigtas. Ikaw ay kanyang palalayain. Ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon, kapatid, na meron tayong Diyos na makapangyarihan, na kung tayo ay lalapit sa Kanya, tayo ay kanyang ililigtas. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, na ibagin po natin sa social media, gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Isang mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay. God bless and God is good.